Imagine waking up one day and saying, I'll do webinars for 6 months straight. Kahit wala pang nanonood, kahit may emergency, left and right. Sounds insane, right? Well, that's exactly what I did. At hindi ko akalain na itong challenge na to, maliban sa challenging na, plus nakakapagod pa, magre-result pala ng one of the biggest lessons of my year. May days na ang employee ko awol, ang anak ko may sakit, nawalan pa kami ng kasama sa bahay. Pero hindi tayo titigil. Nakakatawa, medyo, pero might be the smartest move I've ever made last year. Gusto mong malaman kung bakit? Stay tuned lang hanggang sa dulo ng video na to. By the way, ako nga pala si Chicoy Gonzalez, ang founder ng Kuko Express. And ginagawa ko itong mga videos na to para makapag-share sa inyo ng mga bagay na natutunan ko sa mga bagay na ginagawa ko to improve myself and my business. If you're an MSME or someone aiming for bigger goals, trust me pare koy, itong storya na to, it might spark something in you. So, subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe para hindi mo ma-miss ang mga bagong videos nating paparating dito sa channel na to every Thursday, 4 PM. Noong nagsisimula ako dito sa challenge na to pare koy, hindi ko naman pinlano ng bongga talaga. Ang gusto ko lang is i-test ko yung sarili ko kung kaya ko bang maging consistent for the next 6 months. Pero iniisip ko rin kung sobrang laki ng challenge, baka hindi ko kayanin. Kung sobrang liit naman, baka naman wala ng sense, walang silbi. Kaya, we have to balance that out. So, naisip ko, sige, weekly webinars tayo every Monday for half of the year. And, if successful ako, at least napatunayan ko na kaya ko pala talagang mag-commit. Baka magdala pa yon ng mga good results para sa negosyo or at least personal growth ko man lang. Kung hindi naman, alam ko na sinubukan ko, di ba? Ayoko kasi talaga ng band-aid approach. Yung sasabihin ko lang basta na kaya ko naman kung gusto ko. Pero in reality, hindi ko naman talaga nagawa pa. Ang gusto ko, totohanan, na nagawa ko talaga na kaya kong mag-commit. Question para sa'yo, pare koy. Ikaw ba? Ano mga pwede mong gawing challenge for yourself for the next 6 months? Like diet or marketing push for your business? O baka gusto mo rin mag-content creation? Comment mo naman dyan pare koy sa baba. Malay mo, may kapareho ka na gusto rin simulan yung same na bagay. Accountability partner yon. Ready ka na bang marinig kung ano mga nangyari sa loob ng 6 na buwan dito sa webinar kong walang iwanan? Let's dive into the reality pare koy. Challenges at kung paano ko sila na-overcome. Week 1 to 4, imagine mo pare koy, excited ako. Pero may times na 3 lang ang viewers, may times na wala pa rin nag-tune in. Hindi ko muna ito binigyan ng malaking marketing push kasi ang gusto ko lang munang i-test is yung consistency ko talaga. Pero dumarating pa rin yung time na may araw na tulog na lang kaya ako kasi wala namang nanonood eh. Or pwede bang next week na lang? Pero naalala ko, 6 months commitment to. At ayoko namang basagin yung straight. Baka once na mag-skip ako, magtuloy-tuloy na, mawala na talaga at hindi ko na magawa. So, I forced myself. Sinetap ko ang camera, kahit pangit pakiramdam ko, go lang. Napansin ko, after each webinar, I'm taking time. Kahit konti lang nanonood, meron akong sense of achievement at ang sarap nun. Parang, hey, natapos ko. Pinangako ko sa sarili ko na mag-webinar ako today. And yes, there were times na dumaan si baby sa likod, umiiyak, or tinatawag ang mami niya. Pero kahit ganyan, tuloy pa rin ako, pare koy. This is for me too, not just for the audience. Pero simula pa lang yan, pare koy. Konti pa lang yan kumpara sa mga mas matitinding balakid. Midway sa challenge, nagkakaproblema din. Minsan sa business, employee ko no show, walang text, walang pasabi. Tapos yung anak ko may sakit. Yung kasama namin sa bahay, umalis dahil sa major health issue, wala kaming magawa. Siyempre, kailangan namin yung suportahan. So anong gagawin? Kakancel ba natin webinar? Hindi pwede. Kailangan ko talagang humingi ng tulong. Kaya nandyan ang aking misis, salamat sa aking asawa, tinutulungan niya ako. Siyempre, may guilt. Dapat ang focus ko pamilya eh. Pero I also can't just drop my 6 months vow. Kuko Express needed me. The staff needed me. Ang daming sabay-sabay. Minsan, gusto ko na lang umiyak. Pero that's the nature of life eh. Pero sinabi ko, no, tuloy pa rin. I promised 6 months of Monday webinars. So, gagawin ko yan. Kahit half-dead pa ako. It wasn't perfect. Interrupted pa rin ako saglit. But guess what? Natapos ko pa rin. Pakiramdam ko, if I can handle this, I can handle anything. Pero pare koy, hindi pa yan ang huli. Mas matitindi pang plot twists ang mga dumating pa. May mga times kasi na ako mismo ang may problema. Yung katawan ko hindi kinaya.
pagod, puyat, tas may kailangan kang gawin. Meron akong sakit, sobrang barado yung ilong ko, hindi ako makahinga ng maayos. Then, doon ko na-discover yung Salinase, yung pala yung pambomba ng ilong, lifesaver pala yun. Dati akala ko tissues lang, okay na. Pero ayun, kailangan ko lang i-spray para lang makahinga ako ng maayos sa webinar ko. Isipin mo, 1 hour na webinar, barado ilong mo. Pwede ko namang sabihin na, guys, next week na lang please. Sa mapakaramdam ko eh. Pero ayoko talaga ma-break yung chain. Ito yung real test. Kung hindi mo kaya physically, cancel or push? Sabi ko, push yan, pare ko. Ewan, maybe stubbornness yun or grit. But definitely, hindi ako papayag na tumigil. Isang bagay lang ang kinalulungkot ko. Napansin ko, may mga silent watchers. Hindi nagko-comment, hindi nagpaparamdam. Sayang. Gusto ko sana rin makilala pa kayo. That's one missed opportunity habang konti pa lang. Some watchers remain in the background lang, missing out on deeper connections. Sana talaga mag-interact sila para mas makilala ko sila. After all these near quit moments, anong mangyayari after 6 months? Yan ang masarap pag-usapan. Let's see the results, pare koy. Finally, natapos ko tong buong 6 months. Bigla ko na lang nasabi, wow, yun na yun. Ang sarap sa pakiramdam. Sobrang surreal. Hindi siya madali. Pero looking back, yung employee mo na nag-no-show, yung anak mo na may sakit, na wala ka nang kasama sa bahay, barado ilong mo, may sakit ka mismo. Pero I still manage 6 months straight. Kung kaya ko yun, pare koy, kaya mo rin yan. Di ba? Kaya ito ang 13 things na natutunan ko na sana ma-appreciate mo. Kaya magawa mo rin yung mga challenges na gusto mong gawin sa buhay mo. Una, meron na tayong mga regular viewers. Nag-usbong na yung 3 to 5 regular viewers natin dyan na laging nandyan. And they became my super supportive friends. And we have the sense of in it together tayo, pare koy. Ang sarap sa feeling nun. Nag-improve din yung problem solving ko and crisis handling. I realized na I got better at dealing with sudden business fires. 2 buwan pa lang, ang dami ng challenges eh. Napansin ko talaga na mas kalmado na tuwing may mga unexpected emergency, chill na lang, kayang-kaya na yan ayusin. Nag-improve din ang communication skills ko at public speaking skills. Sobrang laking bagay after 6 months, parang may muscle memory na pagdating sa pagsasalita at pag-handle ng mga tanong ng audience, kahit barado pa ilong ko, kaya natin yan. Stronger na rin ang relationship natin with the community. Isa yan sa nakakatuwang bagay na resulta nito. Napansin ko yung regular natin na 3 to 5 to 10 viewers, they ended up being the most engaged and supportive at nagmamalasakit din sa akin. Get well soon, Chikoy, sabi nung isa. Ang sarap makarinig ng may support. Mas lalo akong na-boost. Each mini disaster na na-overcame natin meant na mas lumalakas yung resolve ko. Plus, nakadiscover pa ako ng mga bagong hacks at mga bagong bagay na pwede natin gawin. Katulad na nga lang nung pambomba sa ilong na anytime na meron ulit ako niyan, magagamit natin yan for life. Napuwersa tayo na maging resourceful kasi meron talaga tayong kailangan gawin no matter what. Unexpected networking and collabs din. May local business owners na tayo na nag-reach out sa atin, na gusto nila makipag-partner sa mga ginagawa ko bilang negosyante, collaborations. So, biglang may mga new partnerships, consistency, signals, reliability talaga. Napakalaking bagay nun. Nakakataas din siya ng moral sa mga tao sa paligid mo ha. Kasi isipin mo, nakikita ka nila, nagiging mas motivated sila. Kasi nakita nilang pag si Boss Chikoy hindi sumusuko, syempre sila din, feeling nila kaya din nila. So the team spirit leveled up a lot. Ang sarap nun na dahil nakikita ka nila, nag-i-improve din sila. Maliban doon, mental and emotional resilience natin, hindi ko akalain na kaya ko palang magtiis ng ganung level of stress. Now, ibang klaseng confidence na yung dala ko. Hindi na tulad ng dati. Nag-improve na agad. Parang pag may dumating na bagyo, I know I can handle it and survive it. Kasi napagdaanan ko na yun eh. Bumabagyo, nag-webinar pa din. Kayang gawa ng paraan. Gumanda din ang time management natin and personal organization. Na-schedule ko na yung content. Nakakapag-prepare na tayo. Nakakapag-marketing na tayo. Pero may family time pa rin. Naging mas organized na yung weekly routine. Yung focus natin, mas sharper na. Mas maganda na ang priorities natin ngayon. Kapag may webinar day, non-negotiable ko yan. Kailangan gawin yan. Napipilitan akong i-rank ang mga task na pwede ko namang i-delegate. Kung nag-enjoy na kayo sa mga result na yan na na-experience ko, ito pa isa sa pinakamagandang result na na-realize ko, mga parikoy. Yung mga challenges na dati ang hirap gawin, nagiging new normal na yun, parikoy. Yung mga dating sobrang hirap na ginagawa mo pang challenge kasi akala mo hindi mo kakayanin, ngayon, naging routine na lang. Low level na yun ngayon sa akin kasi naging normal na siya. At tingin ko rin, dahil nagagawa natin ng mga bagay na sinabi natin kayang gawin, mas napaperceive tayo at nakikita tayo ng ibang entrepreneurs na seryoso ka at ikaw ay dependable na negosyante,
nako-consider ka nila na you're a good partner, investable ka na, at pwede makipag-collaborate sa'yo readily. Grabe ang gaganda ng mga results, pero hindi pa tayo tapos. Mas naging confident pa ako at yung system natin gumanda. Sa Kuko Express, nirefine ko talaga yung daily workflows niyan kasi may kailangan akong gawin every Monday eh. Plus, I realized, kaya ko palang i-juggle ang business, family, and content creation. Nagsabay-sabay. Kaya yung confidence natin talaga nag-skyrocket. May mga ilang tao nagsabi sa akin na, Chikoy, solid ka pala. Lagi kang nandyan. Kapag sinabi mong meron, meron talaga. Nakakatuwa yun, nakaka-fulfill. More than I expect. Yan yung mga sobrang obvious na result na talagang na-experience ko na sobrang sarap din pala talagang pagdaanan. Pero this time, I will share with you mga bagay na pwede nyo din talagang i-activate na mismo ngayon after this video. First, don't overplan. Simulan mo lang. Ang simple ng goal ko. Gusto ko lang subukan. If nag-overthink ka, baka hindi mo pa yan i-push, pare ko. Pangalawa, show up even on bad days. It speaks a lot about you. Nalalaman ng tao kung sino ka ba, ano ba yung work ethics mo. Pangatlo, little wins keep you going. Kung marunong ka mag-appreciate ng mga maliliit na wins, kahit 2 to 3 viewers lang, pag natapos mo, ang sarap pa rin. Mini motivation yan. Pang-apat na importanteng bagay na key takeaway natin for this video. Adapt, don't quit. Barado ang ilong, hindi gumamit ka ng Salinase, di ba? Busy, do a shorter format. Basta ang mahalaga, wag mong mababreak ang chain. Number 5, you are stronger than you think, pare koy. Malalaman mo lang pag sinubukan mo. Trust me, hindi sapat yung sasabihin mo lang na kaya ko yan, kaya ko yan. Baka ikagulat mo yung kaya mo talagang gawin. Sobrang laki ng epekto para sa atin. From a simple, kaya ko ba maging consistent to 6 months of Monday webinars? Nadaanan ko na yata lahat ng pwedeng sumira nito, pare koy. Pero, I survived. At mas lumakas yung tiwala ko sa sarili ko. Sobrang nakakapagod, minsan gusto ko nang umiyak, masama ng pakiramdam ko, tutuloy pa ba to? Pero, na-realize ko, hindi lang to about results. It's about proving to yourself na kaya mong tumuloy kahit anong setback. So, kung gusto mong i-challenge ang sarili mo, just do it, pare koy. Stop over planning. Pick a challenge and commit to it. Magiging normal sa iyo yung dating mahirap, which means mas tataas pa lalo ang competency level mo bilang isang tao, bilang isang negosyante. And over time, consistency also builds trust. Nagiging investable ka kasi you do what you say. Your dream matters. And success is closer than you think. Lalo na kung handa kang gumising araw-araw, ready to face the challenge and the storms. Kaya natin to, pare koy. Maraming salamat sa pagsama mo sa journey ko for the last 6 months. Tuloy-tuloy na to. Every week, every Monday, meron pa rin tayong webinars at 10 a.m. At every Thursday, meron tayong YouTube vlogs para sa mga replay ng mga webinars natin na to. At meron pa tayong mga challenges din na ilalagay ko rin sa aking YouTube channel, Chikoy Gonzales and Trip Diaries. Don't forget to subscribe, pare koy. Ako ulit si Chikoy Gonzales, isang startup founder, adventurer, at proud finisher ng 6 months challenge. Keep innovating, pare koy. Keep dreaming and keep going. Kita-kits ulit tayo soon. Excited ako marinig ang mga personal challenge mo, pare koy. Share mo sa akin yan, ha. Bye!